Sumila ngayon, manunubos, Kristo poon. Mga anghel sa kalangitan, magsayang nag-aawitan, ng papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay Sabado sa pagkatapos ng bagong taon sa panahon ng pagsilang ng Panginoon. Unang Sabado ng buwan at nais din nating parangalan ng mahal na Birheng Maria sa kanyang palagiang pamamagitan at pamimintuho sa atin sa kanyang anak na si Jesus. Ipanalangin natin na kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, mapagbigyan ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio at sa mahal na Birhen para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. O Panginoon, kawan mo kami. O Kristo, kawan mo kami. O Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdating ng iyong anak, pinagindapat mong sumikat sa amin ang bagong liwanag. Siya nawang isinilang ng mahal na Birhen sa kanyang pagiging di naiba sa amin, ay pagpagindapat na kami ay makapiling sa kanyang paghaharing walang maliw, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo. Minamahal kong mga kapatid, sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang magpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Tatlo ang nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig at ang dugo, at nagkakaisa ang tatlong ito. Tinatanggap natin ang patotoo ng tao, ngunit lalong matibay ang patotoo ng Diyos. At yon ang patotoo ng Diyos tungkol sa Kanyang anak. Ang sino mang nananalig sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patotoong ito. Ngunit ang ayaw maniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ng Diyos, sapagkat hindi siya naniniwala sa patotoo nito tungkol sa Kanyang anak. At ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamta natin sa pamagitan ng Kanyang anak. Ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan, ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Syon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo, bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay uutos, agad itong natutupad, dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin, ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Tayo po ay magsitayo. Alleluia, 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 alleluia. Nagsalita ang Diyos Ama, anak kong sinipin.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Juan Bautista sa kanyang pangangaral, "Darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin, ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo." Hindi nagluwat, dumating si Jesus mula sa Nazaret, Galilea, at siya'y bininyagan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahon ni Jesus sa tubig, ay nakita niyang nabuksan ang kalangitan at bumaba sa kanya ang Espiritu na gaya ng isang kalapati. At isang tinig ang nagmula sa langit, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo na ang mga kasama nating mga kababayang nasa ibang bansa, at ang mga laging nakikiisa tuwing misa ng alas 7 ng umaga sa pamamagitan ng ating opisyal na himpilan ng radyo dito sa Batangas ang 95.9 Spirit FM dito sa Batangas at mga karatig lalawigan. Sa mabuting balita ngayon ay binibigay sa atin ang kwento ng pagbibinyag kay Jesus. Ipagdiriwang natin ang kapistahang ito ngayong darating na Lunes, ang pagtatapos ng panahon ng Pasko ng Pagsilang. Bukas po ay ipagdiriwang naman ang Epipania, ang pagdalaw ng mga pantas, ang pagpapakilala ng Panginoon. Itong sunod-sunod na mga pagdiriwang na ito ay maghuhudyat ng pagtatapos ng panahon ng Kapaskuhan. Mga minamahal, aalisin ninyo sa inyong isip na ang Pasko ay natatapos sa gabi ng December 25. Lalo tayong mga Pilipino, sinisimulan ang Pasko ng Setyembre pa lamang. Kaya pagdating ng December 25, kung saan nagsisimula pa lamang ang Pasko, tapos na, ubos na, puro utang na. Ngayon po'y Pasko pa. At sa diwa ng turo ng simbahan, simula December 25 hanggang sa pagbibinyag ng Panginoon, ito pa ang panahon ng Kapaskuhan. Kaya matakot kayong mga nagtago noong December 25 sa inyong mga inaanak. Pwede pang mamasko ngayon. At ito po'y unti-unti nating dapat itinuturo sa ating mga anak at kahit sa ating mga sarili. Ang Christmas season sa simbahan ay nagsisimula ng December 25 hanggang sa pagbibinyag ng Panginoon. Ito pa ang panahon ng Pasko. Ay marami sa atin, tapos na nung December 25, ang ibang ay nagkalag na ng Christmas decor. Ba, natatakot kataas ng kuryente nung katapusan O di pinagtatanggal na ang mga Christmas light. Ang Pasko ay matatapos pa sa Lunes, sa panahon at sa kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon. At magandang pagnilayan ngayong araw na ito ang sinasabi ng mabuting balita, kung saan tayong lahat ay may karoong ding parehas na karanasan. Nung bininyagan si Jesus, bumaba ang Espiritu Santo at nagsalita ang Ama, "Ito ang pinakamamahal kong anak." Nung tayo'y bininyagan, na sana'y alam ninyo kung kailan, dahil yun ang araw nung kayo'y naging Kristiyano. Balikan ninyo pag-uwi mamaya ang inyong mga baptismal certificate. Kaya ka tinatawag na Kristiyano, kaya ka nakakapag-antanda ng krus, kaya ka nakakasimba, kaya ka nakakapagkomunyon, dahil ikay bininyagan.
Kung kailan yon, dapat alam ninyo. Ako'y bininyagan ng April 25, 1984. Piyesta ng Bayan ng Mabini. Isinabay na sa piyesta, isang handaan na lamang. Walang maipaghanda Bakit natin dapat alam? Sapagkat sa araw na ikay bininyagan, yun ang araw na bumabas sa iyong Espiritu Santo, ikay naging kapatid ni Kristo, at ikay naging anak ng Diyos. Kaya ka may karapatan sa simbahang ito, kaya ka may karapatang tumanggap ng mga sakramento, dahil ikay binyagan, dahil ikay anak ng Diyos, dahil kapatid ka ni Kristo, at dahil templo ka ng Espiritu Santo. Huwag niyong sabihin ngayon nyo lamang nalaman, ay anong hamon? Anak ka pala ng Diyos kapatid ka pala ni Kristo, nasa iyong Espiritu Santo. Bakit ka sama ng ugali mo? Bakit ka taray mo? Bakit ka damot mo? Bakit ka magagalitin? Bakit ka bungangera? Bakit ka chismosa? Natanong nyo ga po yun sa inyong sarili? Alam nyo kung alin ang pagdududahan nyo? Hindi ang Diyos. Dahil sa kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos, kaya niyang manahan sa iyong puso, kahit masama ang ugali mo, ang pagdudahan mo ang iyong sarili. Sapagkat pumapayag ka na nasa iyo ang Diyos na masama ang ugali mo. Huwag kayong mag-alala, hindi ito kayo lamang kasama dito si Father. Habang ito'y sinasabi ko sa inyo, ito'y sinasabi ko sa aking sarili. Pare ka pa naman. Lahat tayo'y nakikibahagi sa karangalan ng binyag ni Kristo. At kapag nasa iyong Espiritu Santo, tuturo ang kaniyang malaman ang mali at tama. Kaya nga diga, pagka minsan nakakagawa ka ng mali, nakukonsensya ka. Parang mali iyon, parang nasaktan ko ang aking kapatid, parang dapat ako'y nagganito. Yun ay Espiritu Santo. Pero may mahalagang bigay ang Espiritu Santo. At tanging sa Espiritu Santo lamang ito manggagaling. Yung pagkatapos mong malaman ang mali at tama, tanging sa Espiritu manggagaling ang lakas na piliin mo ang tama. Yun ang kabuuan ng regalo ng Espiritu Santo. Yun ang kabuuan upang maging mga anak ng Diyos. Yun ang kabuuan upang ikay maging kapatid ni Kristo. Yung pagkatapos mong malaman na mali ang magchismis at tama na dapat ikay maging mapagmahal, pipiliin mong maging mapagmahal. Yun ay Espiritu Santo lamang ang nakagagawa sa ating sarili. Matapos mong malamang mali ang magsinungaling, pipiliin mong dapat magsalita ng totoo. Matapos mong malamang mali ang magtaray, pipiliin mong umunawa sa iyong kapwa. Matapos mong malamang mali ang magdamot, pipiliin mong maging mapagbigay. Yun ba'y sa kakayahan natin? Hindi. Yun ay dahil sa Espiritu Santong sumasa atin. Kaya nga, kapag ka ang pinipili mo itong mali, Espiritu din naman. Hindi nga lamang Espiritu Santo ang iyong pinagagalaw. Hinahayaan mo ang espiritu ng demonyo ang gumalaw. At sa palagay ninyo'y wala ang demonyo dito ngayon? Narito. Tingnan ninyo, inaantok na kayong lahat. Okay, ba't kayo mumulat? Gising kayo, baka pag gising ninyo'y wala na kayo dito. Kapag ka tinatamad ka sa pagtanggap ng pangaral ng Panginoon, kapag ka mali ang iniisip mo sa iba, kapag masamang iyong sinasabi sa iba, yan ay espiritu din. Espiritu ng kalaban ng Diyos. At minsan, bumabagsak tayo diyan.
kaya tayo nagkakasala. Pero yung pagnanais mong bumalik sa Diyos, yung pagnanais mong gusto kong mangumpisal, gusto kong makahingi ng tawad, gusto kong makapagkomunyon, gusto kong makasimba, yun ay kapangyarihan muli ng Espiritu Santo. Pag dumadating yung mga pagnanais na iyon, tapos tinamad ka na naman, yun, nanalo na naman ang kalaban. Yung ikaw ay simbang-simba na, bihis na bihis ka na. Tapos bigla kang nagalit sa iyong asawa, tinamad ka ng sumimba, yun, nanalo ang kalaban. Yung ikay planadong-planado, ngayong Sabadong ito, ako'y pupunta sa Padre Pio, ako'y sisimba. Tapos sa tagal mag-makeup ng iyong asawa, na-late na kayo. Yun, nanalo ang kalaban, nagalit ka. Mga minamahal, hamon sa atin ang araw na ito. Habang unti-unti nating tinatapos ang Pasko ng pagsilang ng Panginoon, kayo po ay laging tumawag sa Espiritu Santo at pamalagiing siya ang nagwawagi sa ating buhay. Sadyang nariyan ang tukso. Ang tukso po ba ay kasalanan? Hindi. Kaya mali yung kanta ni Pilita, tukso, layuan mo ako. Kailanman ay laging nariyan ang tukso. Laging nariyan ang tukso ng iyong mabungangang asawa. Laging nariyan ang tukso ng kagalitan ng iyong mga pasaway na anak. Laging nariyan ang tukso na iyong kagalitan ng iyong lasinggerong asawa. Laging nariyan ang tukso na iyong kagalitan ng iyong tsismosang kapitbahay. Tukso ang lahat ng iyan. Pero kapag hindi ka napadaig sa tukso, yung kahit nariyan ang iyong kapitbahay, na pag dumadaan kay tumatahimik at tumitingin lamang sa iyo, alam mong pinag-uusapan ka. Pero kapag hindi ka nagalit, kapag hindi mo siya pinansin, nananalo ang Espiritu ng Diyos. Yung kapag lasing na lasing ang iyong asawa, yung galit na galit ka, pero ipinaghahayin mo pa rin kahit padabog, yan kain na ikaw. Nagwawagi ang Espiritu ng Diyos. Yung kapag ang iyong mga anak ay alas 3 na ng umaga nagising, iniintay mo, galit na galit ka, pero pagdating sasabihin mo siya, magpahinga ka na, at bukas na kita mumurahin. Espiritu ng Diyos ang pinagwawagi mo. Yung kapag sa gitna ng napakaraming pagsubok, sa gitna ng napakaraming problema, sa gitna ng napakaraming pinagdadaanan, nananatili kang umaasa, ang Diyos ay may para sa akin. Nagwawagi ang Espiritu ng Diyos. Mga minamahal, kampihan natin ang Espiritu Santo. Pagalawin natin siya sa ating sarili. Tulungan natin ang Espiritu Santong tinanggap noong binyag ay magpalakas sa ating sarili. Sabi ng Aral Batanggenyo, ang ating lokal na katisismo dito sa Batangas, number 792, ang Espiritu Santo ang siyang tagagabay, sugo ng Ama at ni Hesukristo upang subaybayan palagi ang tao. Sa banal na misang ito, mga minamahal, ibulong ninyo kay Kristo mamaya sa banal na komunyon kapag inyong tinanggap. Panginoon, maramdaman ko nawa ang Espiritong sumaakin sa aking binyag. Mapalakas ko nawa ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng aking pagpili sa laging mabuti, sa laging tama, sa laging totoo. Nang sa gayon, ang kanyang kapangyarihan bilang templong nasa akin, ako bilang anak ng Diyos at kapatid mo, ay laging makapagwagi sa kasalanan, yung laging makapili sa kabanalan, yung nagmamahal, nagpapatawad, umuunawa sa aking kapwa. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sangsamot, anak ng Mire, ang siyang isinilang
Prinsipe ng kapayapaan at tagapayo ng mga tao, siya'y maawain Ama ng lahat. Tayo po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang tapat na pag-ibig at pagkakasundo ay sa iyo nagmumula. Ipagkaloob mong aming mahainan ng aming mga alay ang iyong kadakilaan at aming mapagsaluhan sa banal na pakikinabang ang aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maaasahang anak ang pagkatao naming alangan at hamak. Kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang Panginoong Diyos, na makapangyarihan, ang Diyos na mga hukbo. Lupa't langit ay napupuno ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na maririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat,
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan
ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa bayan ng Bethlehem, isang gabing kay dilim. Sa langit sumilang ang isang bituin, liwanag nito'y kay ningning. Nagbigay ng tanglaw sa bawat nilalang. Ang anak ng Diyos ay sumilang. Doon sa bayan ng Bethlehem, may isang talang nagningning. Higit sa liwanag ng mga bituin, sa langit at mapapansin. O bituin na tatangi sa iyong liwanag, pagsilang
pagsilang ni Kristo, iyong inihayag. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, sa pagdating ni Kristo Jesus. Doon sa bayan ng Bethlehem, may isang sanggulang dumating. Higit sa liwanag ng mga bituin, minsan ay di napapansin. O bituin na tatangi sa iyong liwanag, pagsilang ni Kristo, iyong inihayag. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, sa pagdating ni Kristo Jesus. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Doon sa bayan ng Bethlehem, isang gabing kay dilim, sa langit sumilang ang isang bituin. Liwanag nito'y kay ningning, nagbigay ng tanglaw sa bawat nilalang. Ang anak ng Diyos ay sumilang. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong banal na paging, ay papakinabangin mo sa iyong dakilang pag-ibig ngayon at kailanman upang pagkalipas ng mga kaloob mong pansamantala, makamta namin ang aming inaasahang pampalagian sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis.
Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, Kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po muna ay magsiupo para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakiingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid po ng ating mga simbahan, may makikita kayong mga Pilgrim's Information Record Book. Kami po'y nakikiusap sa mga hindi pa nakapagsusulat, pakilagay ng inyong pangalan at ng ilang hinihinging detalye. Ito po'y malaking tulong sa ating documentation program at alaala ng inyong pagbisita sa pambansang dambana. Kung kayo po ay mga OFW o mga balikbayan at may mga kasamang mga foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrim's Information Record Book. Malaking tulong po ito sa ating ginagawa ngayong aplikasyon bilang isang international shrine. May kumpisal po ngayong alas 10:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. At ang ating sunod na misa ay alas 9 ng umaga. Ito po ay healing mass at healing liturgy na may pagbabasbas ng tubig. Sa susunod pong Sabado, sa 13 ng Enero, wala pong misa ng alas 9 ng umaga at alas 12 ng tanghali. Bagamat maaari kayong pumunta, meron pong misa ang Arsobispo at si Bishop Milo ng Pasig sa alas 9 ng umaga. Ito po ay activity ng launching ng libro tungkol sa synodality at pastoral launching ng pastoral visit ni Archbishop dito sa Archdiocese ng Lipa. Bagamat may misa pa rin po ng alas 7 ng umaga, alas 2 ng hapon, kung saan ito po ay healing mass at healing liturgy may pagbabasbas ng tubig, at alas 5 ng hapon. Gagabayan po kayo ng mga schedule na makikita ninyo sa ating Facebook page. Bukas, kapistahan ng Epipania, at sa Lunes, kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon, ang huling araw ng panahon ng Kapaskuhan. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa sa mga pagdiriwang. Muli kayong magsitayo. Isasagawa po ang pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ng inyong mga nais pabasbasan, isipin ng mga taong nais ninyong ipanalangin, at para po sa mga nasa kanilang tahanan, lalo ang mga kasama natin ngayon sa pamamagitan ng radyo, ito po ay para din sa inyo at sa inyong mga pababasbasan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo, lagi kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa, palaganapin at ibahagi ang Espiritong sumasa atin. Salamat sa Diyos.